Hi guys, good morning. Mabilis ang update po tayo. Of course, inulan ng batiko si CMAC. Nakalaunan dumipensa sa paratang ng ilan nating mga kababayan. Sa panig naman ni Coach Tim Cone, sinabi po niya na sinabihan na siya dati pang palitan si Justin Brownlee. Bunga po yan ng edad At dahil din sa edad may revelasyon din si Coach Tim Cone tungkol dito kay Junmar Fajardo. So tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nakuha ng SGA ang kampyonato sa katatapos lamang na William Jones Cup na ginanap sa Taiwan. Subalit imbes na magdiwang na lang sa panalo, sumagot si Chris McCullough sa isyung sangkot ang kanyang pangalan. Narito ang report. Tutukan natin si CMAC sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Lagi kong inire-represent ang matawat saan man ako maglaro. Kaya para sa ilang fans na nagsasabi ng lahat ng yan, nakakatawa. Dahil lang sa hindi magandang laro ko sa championship game, nandaya na ako sa laro. Nangyayari po yan. Okay, so eto ngayon ang hinaharap niyang issue matapos talunin ng Taiwan sa championship game. Bakit nangyari yan, di ba? Ganito kasi, nagtatala kasi siya ng mananaking puntos bago ang championship game. Sa 8 bakbakan, nagtala si CMAC ng 21 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 steals at isang blocks per game po yan Ang laki ng stats niya, di ba? Unfortunately, nagtala lang siya kagabi ng 12 points, 5 rebounds at 3 assists. Of course, meron siyang 2 block. Nasa tingin ng karamihan, hindi ka panipaniwala kasi nga ang laki ng stats niya bawat laro. So bali pinakamababa na yan sa lahat ng kanyang laban kasama ang SGA. Tapos na fouled out pa siya, 2 minuto na lang natitira sa overtime. Meaning, kitang-kita na iba yung kanyang performance kagabi. At para sa nanonood na Pinoy fans, hindi katanggap-tanggap yung mga ganong performance ni CMAC. Duda sila kasi nga, napupusuan si CMAC ng Taiwan para i-naturalize. At sa huling balita natin, kinausap na umano siya ng pamunuan ng basketball sa Taiwan tungkol sa issue. Anyway, bukod sa issue kay Chris, issue rin ang mabibigat na tawag laban sa Pilipinas. Paniwala kasi ng karamihang nanonood, medyo malayo sa katotohanan ng tawag ng mga referees. Kahit si Coach Charles, idinaing din niya yung tawagan sa bakbakan matapos kuhanin ng kampyonato. So congrats sa SGA, nakuha na po natin yung ika-7 kampyonato ng Pilipinas at 2 dito kay Coach Charles, isa ngayong 2024 with SGA at isa sa Mighty Sports noong 2019. Kung nagkaroon ng issue kay Chris, kahit nasungkit ng SGA ang panalo sa Jones Cup, hindi naman ikinaila ni Coach Tim na sinabihan na siya dati pa na palitan si Justin Brownlee. Kung kailan at bakit nila sinabi yan, narito ang paliwanag ni Coach Tim. Tutukan natin si Coach sa report ni Dalvin Juquino ng Rappler. Naalala ko, may mga taong lumapit sa akin, 3 o 4 na taon na nakararaan. Sabi nila, kailangan mo nang maghanap ng kapalit ni Justin. Tumatanda na siya. Matapos ng 3 o 4 na taon, mas magaling pa siya. Yung tipong tumatanda na parang alak. Parang mas nagkakaroon siya ng karanasan, mas marami siyang natututunan. Okay, 3 or 4 years ago, yun ang nakita ng ilan kay Justin Brownlee. Medyo tumatanda na, kaya para sa kanila, hindi na pwedeng sumubay sa takbo ng bakbakan sa international na competition at posible sa Barangay Ginebra dito sa PBA na rin, di ba? Pero katulad ng nakita nating lahat, nag-perform ng maayos si Justin dito sa OQT. Nang kasama pa siya sa All-Star 5 dito sa Riga, Latvia, di ba? Sa OQT ng Riga. Kandidato rin siya sa MVP doon. At kung natalo natin ng Brazil sa semis, tapos nakapasok ang Gilas sa Olympics, posible siya yung tinanghal na MVP. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Coach Tim. Tumatanda si Justin na parang alak. Yung alak kasi habang tumatagal, lalo sumasarap sa panlasa ng mga umiinom Si Justin habang nagkakaedad, lalong gumagaling. Mas gumaganda ang performance sa bawat laban. So para kay Coach Tim, at siguro para na rin sa lahat na nakakita ng inilaro ni Justin sa OQT, hindi pa panahon para alisin natin sa lineup si Justin. Hindi pa siya pwedeng palitan kasi nga kakailanganin pa natin siya sa mga susunod na torneo na lalahukan ng Gilas Pilipinas. Bukod kay Justin, ibinulalas din ni Coach Tim Cone ng paghanga kay Junmar Fajardo nang harapin nilang malalakas na team sa Europa. Nakatulad ni Justin, si Junmar ay hindi na rin bumabata. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Makikita mo yung mga foreign team sa OQT. Bumuo talaga sila ng game plan dyan para i-double team si Junmar na parang akala mo naglalaro sa PBA. He was more than holding his own, and sa palagay ko, yung mga coaches kapag kaharap nila si Junmar, outside of Justin of course, ano gagawin nila kay Junmar? Alam nila na hindi nila kaya si Junmar sa one-on-one kasi dominanteng puwersa si Junmar. Well, siguro wala na tayong maidadagdag dito sa mga sinabi ni Coach Tim. Nakita na kasi natin yung ginawa niyang laro sa OQT Marami din na nahirapang banggain si Junmar doon. Medyo kinapos lang talaga nung laban sa Brazil. Pero iba talaga yung kamada ni Kraken Yung tipong hindi mo pwedeng baliw
baliwalayan kasi kakasahan ka niya at pupuntosan kanya sa harap mo kung pababayaan mo lang siya. So sa ngayon, dalawa sila ni Justin na matindi ang itinatak sa isip ni Coach Tim Cone. Silang dalawang nagkakaedad na players pero hindi bumababa ang performance. Parang mas lumalakas sila sa kanilang baluarte eh. Ibig sabihin, malaki pa yung maibibigay nilang dalawa. Silang dalawa lang po kasi sila lang naman yung medyo may edad na talaga sa ngayon eh, dito sa kupunan. Malaki pa maibibigay nila sa Gilas at sa mga kasama na rin nila. Lalo na yung mga batang players, kailangan ng maturity nila para sa mga susunod na competition na sasalihan ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.